Tayong lahat ay nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang buong simbahan ngayon ay ginugunita ang kapistahan ng mga martir na sila Saint Andrew, Kim Taugon at ang kanyang mga kasamahan na mga martir sa Korea. Ipanalangin natin sa misang ito ang ating mga personal na kahilingan, lalong-lalo na po ang ating mga hinihiling sa ating mga kapatid na may sakit, na sana po sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, sila po ay pagalingin, lalong-lalo na ang ating mga cancer patients. At ngayon, mga kapatid, ating alalahanin ang ating mga pagkukulang, ang ating pagkakamali. Tayo po ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayon, sina San Andro at ang kanyang mga kasamahan ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang ng pangangaral sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi muling bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay. Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat na di nandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Sa amin ay ipadama iyong banal mong pag-ibig, sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas, kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cosa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo po'y magsiupo. Muli, magandang tanghali po sa kanilang lahat. Lalong-lalo na po ang ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating Facebook page na kung saan ngayon ay nasa lunch break, ang nag-oopisina at iba pong mga tanggapan ng ating pamahalaan at mga pribadong korporasyon. Ninilarawan sa atin ngayon ni Jesus kung papaano siya nagsimula ng kanyang ministeryo sa pangangaral at pagpapagaling ng mga may sakit. Nakita natin na kasama ni Jesus ang kanyang mga apostol at ngayon binibigyan diin ng pansin sa Ebanghelyo ang papel ng mga kababaihan sa ating simbahan. At sa panahon ni Jesus na kung saan sila mismo ay aktibo na naglilingkod sa Panginoon. Ang kanilang paglilingkod ay kasama sila ni Jesus sa kanyang misyon na kung saan ay sila ang nagsosuporta ng lahat ng pangangailangan ng ating Panginoon habang siya po ay nangangaral at nagpapagaling ng mga may sakit. Ano ang ating matututunan sa mga kababaihan na ito na binanggit sa ating pagbasa? Sina Maria Magdalena, si Juana at si Susana. Itong mga binanggit na ito na mga kababaihan ay isa lang ang ating matutunan sa kanila. Ang kanilang selfless service, ang paglilingkod sa Panginoon na inaalay nila ang kanilang oras, ang kanilang talento, at ang kanilang buong pagkatao sa misyon ni Jesus. They participate in the mission of Jesus. Ganito rin ang inaasahan sa bawat isa sa atin. Hindi tayong mamimili kung ano ibigay sa atin sa simbahan, anong klaseng paglilingkod ang ibigay sa atin. Gampanan natin ito ng taos-puso. Tayo ay maglingkod from the bottom of our heart dahil sa ating pagmamahal sa Panginoon. Meron tayong commitment, rain or shine. Handang-handa tayo maglingkod sa Kanya sa anumang pamamaraan, kahit hindi ho sa loob ng simbahan. In our own little way, pwede ho tayo maglingkod sa ating kapwa at sa Diyos, sa ating sariling pamamaraan. Basta ang lahat ng ito ay nagsisimula sa ating mga puso. Ito, mga kapatid, ang hamon sa atin ng pagbasa ngayong araw na ito. Ng ating mga modelo ay itong mga kababaihan na sumunod kay Jesus
at bahagi sila sa misyon ni Hesus sa pagpapalaganap sa mabuting balita. Sana mga kapatid, tularan natin sila sa ating maliit na paglilingkod sa Panginoon at sa ating kapwa. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihilog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang hain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunitan namin ang mga banal na martir at magpagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Andres at kasamahan ay parangalan. Siya'y kapanalig namin na may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang tularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagan ng likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadikalaan. Kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, kang bukal tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan yung Espiritu gayong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago na pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, ipinaghati-hati yun inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Giyon din naman nung matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalala at pagkamatay at muling pagkabuhay niyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay tangkali sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert ang aming obispo at anang kaparian. Alalahaan mo rin ang kapatid naming nahimlay na pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sulat patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pangindapatin kaming lahat na magkasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal nga Birhen Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng gagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoong natin Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming na si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian,
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. At ngayon mga kapatid, bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainiyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na paring ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinaningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kami pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Sa darating na January 2025 ay susuportahan ng pambansang dambana ang gaganaping 129 Plenary Assembly ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas. Kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na ipinamimigay ng ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ika-4, simula po noong September 14 hanggang 22 ay sinasagawa ang nobena at misa sa
karangalan ni Santo Padre Pio. Ito po ay sa 5 ng hapon, araw-araw at 6 ng gabi kapag linggo. Mangyaring magabayan po kayo ng mga hanay na gawain na makikita sa screen sa ating Facebook page at sa mga tarpaulin sa paligid ng dambana. Kayo pong lahat ay inaanyahang makiisa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, at sumainyo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, naialay na natin ang banal na pagdiriwang. Humayot kayo taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Available po mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio.